Kay Mami Beth, ang damdamin hindi mapigil, nagpupumiglas, tinawag kang umawit pero nagbabahagi ka pa rin. Ngayon po, hindi na po nagbahagi, dalawang awitin. Masaya po ba kayo? Salamat po. Nakakamiss po ang aming pagduduet ng anak na bunso. Ano po, para sa Panginoon at para po sa ating lahat. Lord, I come to you, let my heart be changed, renew, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround. Bring me near, draw me to your side, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, in you my mind as your will unfold in my life, in living every day as you did in me. Lord, renew my mind as your will unfold in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround. Draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle. With you, your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Tunay na dakila ang Diyos.
Kapuri-puri ano po ang sa tulad ni nanay na bagamat yun po pinagdaanan po kasi siya ng pagdalisay kaya hindi pa niya maibigay ang yung Yes, dati Lord. ano po subalit nandoon yung pagmimiti niya na sa tuwi na po ay makapag-alay sapagkat ganyan na lamang po ang pananalig at pagtitiwala niya na sa kanyang paghandog ay iba yung kalakasan ng kanyang mga kamtan. Amen po ba? Kaya purihin at dakilain ng Panginoon sapagkat kung walang paghahari ng Diyos sa kanyang katauhan malamang ayaw po niyang umawit sumalit. Tunay nga pong buhay siya na sa tuwi na nag-ahari sa bawat isa, kaya gayon na lamang po ang pagmimihi. Amen po ba? Kaya po maraming salamat sa buhay na Diyos na binibigyan po kami ng pagkakataon na sito na po ay maalayan siya. Salamat po. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa inyong magagandang tinig. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang pasyente, si kapatid na Cordita. Dakilang Ama sa kalangitan, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa banal mong harapan. Na isa ako sa hinugot mo sa karamihan upang akayin mo sa gitna ng bulwagang ito, upang ipahayag ang kahiwagaan ng buhay na ipinagkaloob mo sa akin. Alalayan niyo po ako, Mama, sa bawat aking bigkasin na naaayon po sa inyong kalooban at kagustuhan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nakarating po ako sa PUC na ito sa karamdamang hindi po makita na isang doktor na pagdating ko doon, naroon yung normal ang aking blood pressure at pagka nasa bahay na ako ay naroon na yung halos hihimatayin ako. Sa dako nga po rito, sa pangalawang pagpunta ko po, kung ako po ang masusunod, hindi ko po maaring gawin na gumit na at dumipa sa harapan ninyo. Dahil nga po ako ay pinagalaw ng banal na Espiritu ng Ama at ang sabi po ng mahal na Apo Conching, mayroon din po akong taglay. Sabi ko po, Apo, masama po ba o mabuti? Ang sabi ng Apo, maupo ka't mag-usap tayo. Sa pangatlong pagkakataon, tumayo din po ako tulad nito sa harapan nyo. At ang sabi ni Apo Conching, balang araw maglilingkod ako. Nawa, ang kahiwagaan ng aking buhay ay palagi nawa kong pagninilay-nilayan upang anuman ang kalooban ng Diyos. Dahil hindi pa ako napunta rito, meron akong isang nasasamahang grupo. Ito'y tinatawag na Tanglaw ng Liwanag ng Diyos Espiritu Santo. Ngunit tumiwalag po ako dahil mayroon po akong nakitang mali doon nga po sa aking puno. Hindi ko man maaring banggitin dahil ito ay kasiraan, ay kapatid din natin sila sa ating pananampalataya. Sabi ko, Ama, dalhin niyo po ako kung saan naroon ang buhay na liwanag ng iyong banal na Espiritu at palagian niyo po akong tanglawan at alalayan na bawat bigkasin at aking gawin ay naaayon po sa inyong kalooban. Dahil isa rin po ako doon sa inatasang manggamot. At dahil ang aking pananampalataya
ay naayon sa Ama. Humaplos po ako na bago humaplos ay nagdadasal muna. At agad ito ay gumaling. Doon na ako ay pinunlaang isa daw akong mangkukulam. Pero ang sabi po ng mahal na Apo Kunching, kailanman ang kalinisan at kaliwanagan ay hindi mahahaluan ng kadinliman. Maging matatag ka, anak, sa iyong pananampalataya at huwag kang gumaya. Mayroong masama at mayroon ding mabuti. Kaya maging matatag ka. Ito lang po ang aking maisi-share sa inyo. Maraming pong salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Tibayan mo lang yung kalooban sapagkat narito ka sa tamang daan kung paano ipakikita ng Ama ang hiwaga sa iyo. Ngayon po ay tatawag po ako na isa pang mag-aalay ng awit, si Caps Pepe. Ama, salamat po sa umagang ito. At ako'y tinawag nyo. Lubos po ang aking kagalakan sa umagang ito. Magandang umaga po, mga kapatid. Lalong-lalo na sa masisipag na alagad, sa mga choir natin, at sa mga kasamahan kong Caps, at sa inyo mga tagasunod. Napakaligaya ko po ngayong umaga dahil tinawag po ako ng Ama para magbahagi o umawit. Mga kapatid, sa oras na ito, ang may babahagi ko sa inyo, kahit kapalanggot lang, yung pong mga hiwagang ginawa sa akin ng Panginoon. Ako po noon ay isang pasyente na nanalig sa Ama. At sa aking pananalig ay nakatanggap po ako ng regalo. Regalong hindi ko makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Kaya kayong mga tagasunod, mga may pasyente, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Isa po akong patunay na pag nanalig po tayo sa Diyos, wala pong imposible. Ano man po yung hilingin natin, ibibigay niya sa atin. Napakabait po ng Ama sa ating mga anak niya. Ako po ay siguro sa mga pasyente rito, yung iba riyan, di pa alam kung ano yung dinanas kong karamdaman. Ako po ang pag-asa ko po doon di na po ako gagaling. Kasi po wala po akong panggastos. Napakarami po ng malaki po ang gastos ng aking naging karamdaman. Yan po ay napunta na po ng cancer yung aking sakit noon . Lahat po ng doktor na puntahan namin, hindi na makukuha sa gamot. Kailangan daw po operasyon. Kaya ako po nawalan ng pag-asa dahil sa walang panggastos. Mahirap lang po kami. Subalit, pag nanalig ka pala sa Ama, sa Kanya po wala mang gastos . Nanalig po ako sa Kanya ng buong buo. Ginawa ko po yun sa yung pangako niya sa akin, ganun. Tinupad ko po yung pangako. Kaya magtibay lang po tayo. Wala pong imposible sa Ama. Palagi po ako din nakapweste nung ako'y pasyente. Gusto po, paglabas po ng banal na espiritu, nakaharap po, malapit po ako sa Kanya. Ang pasyente po ako, hindi po ako naupo sa, puro po sa una. Talaga pong tiniis ko po yung sakit dahil po buo po ang pananalig ko sa Kanya. Yung pinangako niya sa akin sa loob ng 9 na araw,
pinagkaloob po niya. Pero sa dati ko pong pagkatao, nung makarating po yung 9 na araw wala pa rin po akong kagalingan. Pagdating po ng alas 12 ng gabi, yung pala po pala yung pansyam Alas 12 po ng gabi, gumaling ako. Parang himala. Kaya, alam po ninyo ang ginawa ko. Umiyak na lang po ako sa tuwa, sa galak. Hanggang sa umaga, hindi na ako natulog. Ginising ko yung mga pamilya ko. Sabi nila, bakit daw? Pinagaling kako ko ng ama saktong 9 na araw. Sa dating pagkatao ko, wala na po akong pag-asa noon Pas 9 na araw ganun pa rin. Pero yung palang 9 na araw, hanggang alas 12 ng gabi. Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa. Manalig lang po tayo ng totoo. Yan lang po ang ibabahagi ko sa inyo. Aawit ako ng isang papuri sa Ama. Okay, sarap, sarap namang damhin. Pagmamahal mo aking Ama, ito ngayon lang nadama mula nang makilala ka. O Ama ko, sana'y yakapin mo upang ako'y di mawalay sa'yo. Pagkat ang buhay kong ito ay sadyang lang sa'yo, Ama. Alam po ninyo, talaga pong ganyan ang Ama. Isipin po ninyo, inumpisahan ko ng kahit taas-taas. Pero subalit, pwede po nating babaan ng konti yan para po maipatuloy ko yung alay ko sa Ama. Pasensya na po kayo. Okay, sarap, sarap naman damhin. Pagmamahal mo aking Ama, ito ngayon lang nadama ng puso ko't damdamin. O Ama ko, sana'y yakapin mo upang ako'y di mawalay sa'yo. Pagkat ang buhay kong ito ay sadyang lang para sa'yo. Ama, ikaw aking Ama, ang nagbigay ng pag-asa sa buhay ko na kay lungkot at kay tagal nagdurusa. Ang puso ko'y lumulukso sa tuwa pagkapiling ka. Kapag ako ay nawalay, ayaw ko nang mabuhay pa. Ama ko, sana'y yakapin mo upang ako'y di mawalay sa'yo. Pagkat ang buhay kong ito ay sadyang lang para sa'yo. Di na pwede. Isa pa po. Alam yung dati, ngayon at kailanman. Mataas talaga.
ngayon at kailanman. Ikaw, Ama, ang kailangan ngayon at kailanman. Hinding-hindi ipapalit kahit kanino man. Sa oras ng pagdarasal, ika'y aking nadarama, Ama. Naririyan ako tuwi na sa iyong banal na dambana, ngayon at kailanman. Malilimot ko ba magandang nangyari sa buhay ko, aking Ama? Mga karamdaman ko ay lahat gumaling na, upang ngayon at kailanman ika'y aking pupurihin, Ama. Bakit labis kitang mahal, Panginoon naming mahal, ngayon at kailanman. Sa bawat oras ang dalangin ko sa iyo, Ama. Maraming salamat po. Hanggang doon na lang po. Pasensya po, ha. Maraming salamat, Kaps. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang pasyente, si kapatid na Josie. Salamat po at pinahintulutan mong tumayo ako dito sa harap ng iyong dambana para ipabahagi ko sa mga kapatid ko ang nangyaring iba yung kagalakan dito ko nakamit. Maraming salamat, Ama. Pasensya na po kayo kung ganito yung boses ko kasi po hindi po ako sanay magsalita sa harapan ng ganito. Ibabahagi ko po sa inyo ang nakamit kong kapayapaan ng loob dito at kagalingan ng aking, yung naramdaman kong sakit talagang hindi ko alam kung paano nangyari sa akin. October 27 po, gustong-gusto ko pong magpunta dito. Anniversary po yun. Ngayon, bumili po ako ng damit, tsinelas, nakagayak po talaga ako. Sa dami po ng trabaho namin, kasi po ang trabaho po namin ay sa talyer. Gumagawa ng sidecar yung mister ko. Sabi niya, alis ka, walang magluluto, walang ganyan-ganyan. Ayaw ko na po ng problema, huminto na po ako sa paggayak. Pero nangihinayang po ako na hindi ako makarating nung anniversary. Talagang gustong-gusto ko pong makarating. Yun po, umikot sa ulo ko, hanggang nangihinayang po talaga ako. Bakit parang nai-stress ako, wala na akong gano'ng kumain, hindi na ako nakakapagkatulog. Noong pong October 30, ito na po yung nangyari sa akin. Talagang gininaw ako ng gabi. Yung pang, ano ba sa Tagalog, yung gininaw na po talaga ako. Tapos kinuha ko yung chaplet ng Divine Mercy. Ama, sabi kong gano'n, yakapin mo ako, hindi ko nakaya ang sakit na nararamdaman ko. Sabi kong gano'n, siguro alas 12 ng gabi. Nung naalis na yung ginaw, sumakit naman po yung ulo ko. Hindi ko na alam talaga, sa sobrang sakit, hindi ko na malaman. Sabi ko sa mister ko, iuwi mo na ako, baka ako talaga may stress lang ako dito sa talyer. Sabi kong gano'n. Naisishare ko po ito para malaman nyo kung paano ang kahiwagaan nakamit ko dito. Nung October 31 na, umuwi na kami. Sabi niya, sige, uwi na kita, baka na-stress ka lang talaga. Sabi niya gano'n. O hindi pa po naalis, hanggang umabot na ng undas, di pa rin naalis. Dinala na ako sa ospital. Nung nasa ospital na ako, tinest na po ako, ang lumabas, bato sa bato,
mataas ang presyon ko, tapos may sugar po ako. E di ngayon sa sobrang sakit ng ulo ko, di ipapasok pa po ako sa CT scan. E di naisipan ko pag-aaralan ako ng doktor. Sabi ko sa mister ko at saka doon sa, yung tumitingin sa akin, ayoko, sa Divine Mercy ako pupunta, sabi kong ganon. O di kinabukasan po, aning ko na lang mag-umaga na. E di nung umaga po, siyempre po, Sabado ang undas, Linggo po, walang gawain dito. Sabi ko, kahit walang gawain, dalin mo ako doon, basta makarating lang ako doon. Sabi ko, ang nagdalo po sa akin, yung anak ko na yun na nanggaling din sa sakit. Sabi ko gano'n. Pagdating po dito, binubuhat po ako. Pagdating po dito, nandun po ako, talagang iyak na malakas. Hindi na po ako nahiya sa tao kung ano man sabihin nila sa akin, kung paano ako. Sabi ko, Ama, may nagawa po akong kasalanan. Sabi kong gano'n, sumusuko na ako sa'yo. Sabi kong gano'n, nagkakaloob ko na sa'yo yung sarili ko, bahala ka na. Ngayon kung pagbibigyan mo pa ako ng pangalawang buhay, salamat po. Sabi kong gano'n, dumating po si Mama Mary. E di pag dumating po, sabi niya, anak, may ginawa kang kasalanan. Opo, sabi ko, sinabi ko na talaga lahat, sabi, ang pagkukulang ko sa kanya. Siguro yon talagang pinaano sa akin para talagang, para lagi ko siya maalala. Kasi sa pagod namin, hindi ko na maalala magdasal eh. Totoo po yun, hindi pa ako nagsisinungaling. Sa sobrang busy ko sa hanap buhay, pati yung mister ko din na namin makukuhang nagdadasal. Talaga po sigurong binigay sa akin yung para maalala ko siya. Ngayon po, nung nandun na ako, sabi ni Mama Mary, pumasok ka anak sa adorasyon. Di pagpasok ko po doon, sinabi ko na lahat kung ano yung talagang nararamdaman ko. Ngayon po, anak, gusto mong buhusan kita, sabi niya. Wala po akong dalang damit. Ngayon po, binigyan ako ng damit ni Mama Mary. Yung anak ko po, binili ako doon sa may Tianggi sa bahay pare. Hindi ko na po nakuha ng inintay yun, binuhusan ako. Talaga po ang lakad ko, hindi na po talaga ako normal. Ngayon, nung pagdating ko po sa busan, sa banyusan, bakit pagkabanyos ko po nagbihis akong mag-isa? Umiiyak yung anak ko, nanay, ikaw na ba talaga yan? Sabi niya gano'n. Kasi talaga sa sobrang sakit ng ulo ko, para bang bibigay na ako nung araw na yon. Pero talagang mahiwaga ang Panginoon. Nung bago po ako dalhin dito, buhat-buhat ako. Pero nandun pala, hindi po ako umiinom ng tubig, kahit na ayokong kumain dahil suka ako na suka. Tapos nung nandun na po ako sa bahay pare, nangihingi ako ng tubig. Nanay, sabi niya, para ka nang galing sa disyerto, sabi niya gano'n sa uhaw mo. Pagdating ko po sa amin, alam niyo po, lahat ng mga kapitbahay ko, nagtataka kung bakit nakakalakad na raw ako. Yun din pong oras na yun, bakit natamo ko ang kagalingan na hinihingi ko sa kanya. Kaya ang laki po ng pasasalamat na ibinibigay ko sa kanya sa tuwing ngayon po, bago ako matulog, hindi po ako hindi magpasalamat. Kung pong pinayagan ako na sa ospital, saan po kami kukuha ng perang pampapagamot ko? Mahirap lang po kami. Pero dito po, kahit isang kusing, wala akong nagastos. Marami po ang hiwagang binigay sa akin. Ngayon po, birthday ko po noong November 19, sabi ko sa pamilya ko, wala akong inihingi kung hindi buo tayong magpa-bless. Kaya po, pinabless ko po talaga yung pamilya ko. Inihingi ko lang po talaga na wag na akong mawalay sa kanya. Yun po ang nararamdaman ko dito sa puso ko. Ngayon, nagkaroon na naman po ako ng pagdalisay sa aking anak. Siguro po nakikita nyo kung paano siya pinagaling. Dinala ko po siya dito, January 6 po, nung magkasakit siya. Sa sikmura, sabi ni Apo, acid. Pero naano na po ako dahil ang gusto ng mga pamilya ko, dadalhin na sa doktor. Sabi ko, hindi, antay natin magpabukas, dadalhin natin kay Apo. Sabi ko gano'n. Pag nandito na po kami, 8:30 pa lang po ng umaga, wala pa pong gano'ng tao dito. Gumugulong po yung anak ko, sabi ng mahal na Apo, anak, dalhin mo na yung anak mo sa ospital. Hindi na talaga magandang niya, sabi niya. Ay, Apo, dito po gagaling ang anak ko. Sabi kong gano'n. Gano'n po yung sinabi ko. O, bahala ka, sabi ni Apo, gano'n po. So, siya, pabuhusan mo. Sabi niya gano'n. Binuhusan po. Pagkabuhos, sabi ni Mama Mary, pwede mo nang iuwi, balik mo na lang bukas. Bakit po? Makikinig pa po kami ng bang na aral. Sabi ko, yung gusto ko pong marinig kung ano yung bibigay po na aral ng
banal na espiritu, sabi ko gano'n, mensahe. Ngayon hindi na, sabi niya, para mainom niya kagad yung bibigay kong gamot. Sabi niya, o de, pag-uwi ko po, na ano na ako. Pero yung motor po namin, pinauwi na namin. Nag-arkila na lang po kami nung... Tapos nung nandun na po, nasa amin na kami, ginawa ko na yun. Pero hindi pa rin po naalis. Talagang masakit na masakit. Tapos nung gabi, nag-usap-usap po yung mga pinsan niya, tsaka yung si mister ko, tsaka yung mga kapatid niya, gusto po i-admit na talaga. Pero nagpakatatag ako, sabi ko, ayoko, sabi ko gano'n. Talagang ayan ang ama, ayoko, sabi ko gano'n. Nakita niyo, nagpapamanicure pa ako kasi gusto kong pumunta bukas talaga doon na naman, sabi ko gano'n. Bakit hindi ako nababalisa, sabi ko gano'n. Alam ko, nandyan lang siya sa tabi natin, pagsubok lang yan, pagdalisay lang yan, sabi ko gano'n. Hanggang bumalik na naman kami, nilapitan kami ng mga apo doon sa may papuntang Banyusan. O anak, ano nang kalagayan mo? Ganun pa rin po po. Sabi ko naman sa'yo, sabi niya ganyan dalhin mo na sa ospital. Pero hindi po kami siya na po ang sumagot. Sabi niya, apo, dito po ako gagaling, sabi niya. O sige, manalig ka anak, sabi niya ganon. Pinanaligan po namin yun, nagpabanyo siya. Kaya po ako iyak nang iyak. Bakit nung araw na yun naalis po yung sakit niya nung pinatayo po siya ng mahal na apo dito sa Dambana. Kaya napakahiwaga po talaga ng Panginoon. Talaga pong araw-araw pala, nung ko po naramdaman na talaga siyang nandyan lang sa tabi natin at buhay na gumagabay sa atin. Yun po ang lagi kong pinapaliwanag. Kaya gusto ko lang po. Pero ako, kahit nagkaganon po yung anak ko, siguro po, dahil lang gusto ko talaga kaming pamilya maramdaman namin kung ano ang sarap ng magpunta dito at kung anong hiwagang makakamit dito. Napakaswerte na nga po natin Nandiyan lang po tayo, malapit lang. Yung iba napakalayo po, nahangad din po nilang magpunta. Ako po ngayon, nasa Baluco ako, pero sabi ko sa mister ko, oy, sabi ko gano'n pupunta ako doon, magsisimba ako. Kasi pagka hindi ko siya nararamdaman na yung mensahe niya, parang nangihina ako, sabi ko gano'n. Pero pag galing ako doon, napakalakas ng katawan ko, bakit gano'n, sabi ko. Kaya parang kung magagawa ko nga lang po, dito na lang ako magpapatayo ng bahay sa nararamdaman ko. Totoo po yun, alam po niya, hindi ako nagsisinungaling. Marami po ang binigay na kahiwagaan sa akin dito, yung nanay ko, yung asawa ko, dito rin po sila gumaling. Kaya nagtataka nga po ako sa mga iba, bakit hindi po sila malubos. Hindi ko po alam, patawad na po kung meron po ako nabanggit, pero sa nararamdaman ko po ngayon, talagang hindi ko po masasabi kung buklatin man po yung puso ko, gustong-gusto ko po nakakarinig ng mensahe. Yun po siguro talaga yung nakakapagpagaling sa amin. Marami pong salamat. Hindi ko po maalam kung paano ako nakatayo ng matagal dito. Salamat po. Marami pong salamat sapagkat pinakita niyo po ang pagtitiwala niyo. Kaya ipinakita po niya sa inyo ang kanyang kahiwagaan. Ang susunod ko pong tatawagin na isa pa pong mag-aalay ng awitin, si Caps Magno. Magandang umaga po sa hapong ito. Ako po ay nagpapasalamat at tinawag ako muli dito sa lugar na ito upang mag-alay po ako ng awit. Una sa ating Diyos Ama, sa ating mga alagad, sa ating mga tagasunod, mga pasyente, at lalong-lalo na sa ating mga kapatid na Kap! 1, 2, 3! Salamat po. Pasensya na po kayo. Para po sa ating lahat.
Ang puso ko ay masaya magbuhat nang ikaw makilala. Ikaw na ang nangunguna sa buhay ko, naghahari ay ikaw na. Salamat po, Ama, sa kinalugdan mo, sa patnubay ng banal na Espiritu, ang banal na aral nukal sa labi mo. Siya'y pawang atas, siya pang atas ng Ama sa'yo. Salamat po, Ama, sa kinalugdan mo, sa patnubay ng banal na Espiritu, ang banal na aral nukal sa labi mo. Siya'y pawang atas, siya pang atas ng Ama sa'yo. Salamat po. Maraming pong salamat. Para po sa ating lahat. Ikaw ang sandigan ko sa buhay na hiram sa'yo. Pag natitisod ako sa aking paglalakbay, ginagabayan mo. At ang dalisay mong puso, inilakip mo sa buhay kong ito. Banal na Espiritu mo, nagbibigay buhay sa hinirang mo. Kaming lahat ay nilikha mo upang maglingkod sa iyo. Taglay ang banal na pagsuyo, Diyos Ama, alay namin sa iyo. Ika-14 na taon, divine mercy sa puso mo. Patuloy na dumadaloy, sumisigla ang gawain mo. Gabay at patnubay mo patungo sa kabutihan ko. Umasa kang kaming lahat ay di hihiwalay sa pag-ibig mo. Mananatiling sagrado ang paglilingkod ko sa dakong banal mo. Maraming salamat. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang pasyente, si kapatid na Fernando. Magandang umaga sa atin lahat dito sa dambana na to. Ako ay may share ko naman po yung aking kwan dito sa dambana na to. Dahil isa rin akong may karamdaman na dumating dito. Noong unang dating ko rito ay hindi ako makalakad po. Akay-akay ako ng asawa ko at bayaw ko. Tapos, unang araw ko rin po rito, pinatayo ako ni Apo. Ayun po ang umpisa na hindi na ako
makapagsalita ng marami, dahil yung magpapasalamat na lang po ako, Ama, ay napalakad mo ako. Pasensya na po kayo, kasi hindi ako hindi ko ba, salamat, Ama, salamat. Maraming salamat po. Kala ko po aawit kayo eh. Ngayon naman po, ang susunod kong tatawagin ay isa ko pong kapatid na alagad, si kapatid na Gloria. Buhay ang Diyos. Ako po gininaw doon sa kanta ni Caps na Magno eh. Sabi ko kay kapatid na Alan bukas tanggal ka na. Dahil hindi mo nasundan yung nota ni Tata Magno. Wala kang sweldo. Ala po talagang sweldo, ang Diyos po nagpapasweldo sa amin. Alam niyo po, yung kanta ni Tata Magno, titignan niyo ganun yun, tuwan-tuwa po ang Panginoon doon. Yung po ang totoo. Kasi ang tinitignan po ng Panginoon at yung pinakikinggan, hindi naman po yung boses. Yung pong kung dito po nang gagaling. Yan po si Tata Magno, talaga pong kahit po gumaganyan-ganyan yan, talagang yung pong awit niya, inilalaan niya sa banal na Espiritu. Kaya Tata Magno, salamat sa pag-aalay mo sa Ama ng buong puso. Yan ang gusto ng Panginoon, yung sadyang, yung awit nagmumula sa puso natin kalooban. At ngayon naman po, sapagkat naalala ko si Mother, ako yung nakikitan sa kanyang suot na salamin. Itong kanta po na to, gustong-gusto ni Mother Kaya iyahandog ko sa kanya, siyempre, kay Mother, sa akin pong si Madam Betchico, sa aking angel si kapatid na Mirna, bagamat kulang sa bilad ang babaeng yan, namumutla. Kay kapatid na Marcelo Cao na nasa ibang bansa, sila Tito Dante, Tita Au, kapatid natin sa Japan, sila kapatid na Peli, Tita Lenny, Edraisa, si Emily Miranda, si kapatid na Abby, nasa Singapore, sa inyo pong lahat. At yung pong mag-asawang Jess Espanyol, alam ko po, nandito na po, dumating na po sila, nung Miyerkules nakipagmisa. Papuri at pasasalamat muli sa ating Panginoon, sapagkat sa araw na ito, ay maluwag ang dambana. Sabi ko, siguro sumalubong sa Papa. Alam niyo po, habang nanonood po ako ng TV, pinapanood ko po yung pagdating po ng ating pong Papa. Siyempre po, di po ba, yung mga tao talaga namang di magkamayaw, di magkamayaw. Sabi, ang Panginoon po yung nangungusap sa aking kaisipan. Sapagkat ang gusto po ng ating Panginoon, hindi lamang doon sa kumaway tayo, nasiyahan na tayo sa pagdating ng Papa na eto na. Sapagkat ang ating pong Papa ay binigyan ng kapangyarihan, ng karapatan bilang siya ay gumanap bilang pinakamataas na puno ng simbahang Katoliko. Sana po, nawa sa pagdating ng Papang ito, wag pong mahambing lamang sa isang pelikula na pinapanood lang natin, kundi nawa may maiwan sa ating mga puso. Ano ba yung mensahe na nais ipahatid ng ating Panginoon? Bakit niloob ng ating Ama na ang ating Papa ay piliin ang bansang Pilipinas isa sa dinalaw niya? Kaya po mga kapatid, hambing po sa gawaing ito ng ating Panginoon, magnilay tayong lahat. Ano ba ang plano ng Panginoon sa atin? Bakit may isang apo kuntsing na kinalugdan sa dakong ito? Kaya ang awiting ito ay para po sa inyong lahat, sa ating pong Panginoon. Mother, alam ko gusto mo itong kanta na to Ilang ulit mo nang itinatanong sa'kin kung hanggang kailan, hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal, hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig, hanggang may musika akong tinataglay, ika'y iniibig. Ama,
huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang ang tiwak ko'y tanging sa'yo laan, mamahalin kailanman. Hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig, hanggang may musika akong tinataglay, ikaw amay iniibig. Ama, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang may puso akong marunong magmahal, at ang sinisigaw ay laging ng ikaw. Hanggang kailan, hanggang saan, hanggang kailan kitang mahal, hanggang ang buhay ko'y kunin ng may kapal. Ama, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, hanggang may pag-ibig laging isisigaw, tanging ikaw. Hanggang may pag-ibig laging isisigaw, tanging ikaw. Purihin ng Diyos! Pwede po ba isa pa? Ako nag-request no? Ang haba kaya ng pamunas ko ngayon. Okay po. Para po sa ating Panginoon, siyempre po kasi kanina nakalimutan ko yung pangalan ni Donna. Hello Donna, at sa kanyang kabiyak ng puso. Muli po, hinahandog ko po sa inyo lahat. Sana po sa bawat awitin ng mga tumatayo dito, ang mga awitin po na yan ay may mensahe. Sabi ko nga po kung kalooban ng Panginoon na sa bawat araw ay tatayo ako, kalooban niya. Subalit ang gusto po ng Ama, bigyan naman natin ng pagkakataon yung katulad natin kapatid na Mirna na hindi na nga po nakapaglilingkod sa choir. Ano po, si Tata Magno na ang gusto niya lagi nag-aalay. Si kapatid na Pilar, kundi po yan bungi, talagang kanina pa po nagpresentang umawit yan. Ganyan po. Bagamat ako po ay madalang na tumayo rito sapagkat yun po ang kalooban ng Aba, sapagkat meron naman po akong gampanin, ano po. Muli at muli, sana po maramdaman nyo yung bawat awit na inaawit ko para sa ating Panginoon, sapagkat yun po yung kaparaanan ng ating Ama para siya ay magpadama sa inyo sa pamamagitan ng awit, yung kanyang banal na espiritu. Sapagkat sabi nga po, wala naman pong bababa ng Kristo at sasabihin, anak, narito ako, mahal na mahal kita, damin mo ako. Wala po, kundi tao pa rin ang ginagamit niya, katulad po ng mahal na Apo Kunching, na walang sawa sa bawat araw, patuloy na patuloy, nag-aalay ng lakas, nag-aalay ng katawan, ng sarili, kapagalan sa atin pong lahat. At isa po ako ron sa pinagbabatahan, pinagpapagalan ng mahal na Apo. Kaya po sa awiting ito, hinahandog ko po sa ating Diyos na buhay, sa mahal na Apo Kunching, sa aking mga kasamahan, kila Mother, iba-iba tayo ng pagdadali sa Mother, pero gumaganda ka pa rin naman Masayang masaya. Ayan si Madam Beth, nakapangalumbaba lang yan, pero
Eka nga po tanging ang Diyos ang nakakaalam. Basta't kami, palakasan kami. Pag kailangan ng tulong ng isa, o sige, doon ka sa isa, tumakbo ka. Pag kailangan ng tulong ng isa, tumakbo ka sa isa. Ganyan ang kapatirang Divine Mercy, handang tumulong sa bawat isa at magkaloob kung ano man po yung marapat na kakayanan na mula sa Diyos. Ang mahalaga, bukal sa pusong handog, maliit man o malaki, iisa lamang sa ating Panginoon yun. Ang kabutihan ng puso mo, yun ang tinitingnan niya. Sa'yo lamang ang puso ko, sa'yo lamang ang buhay ko. Pagdaralita, pagdalima, aking sumpa. Puso ko'y binihag mo. Sa tamis ng pagsuyo, dahil atas ng pagsuyo, tumalima lamang sa'yo. Aanhin pa ang kayamanan, luho at karangalan, kung ika'y mapasakit, lahat ng ay kakamtin. Sa'yo lamang ang puso ko, sa'yo lamang ang buhay ko. Kalinisan, pagdaralita, pagkalinga, aking sumpa. Tangan kong kalooban, sa iyo'y nilalaan, kung ika'y mapasakit, lahat ng ay kakamutin. Sa'yo lamang ang puso ko, sa'yo lamang ang buhay ko. Kalinisan, pagdaralita, pagtalima,
Sa'yo lamang ang puso ko, sa'yo lamang ang buhay ko. Kalinisan, pagdadali aking sumpa. Salamat po sa iyo, O dakilang Ama ko. Sa hampas ng hangin sa katawan ko, hambing ka sa malabal na kasuot ko sa sandaling ito, na ang nais mo'y lumukob nga sa katawan ng bawat tao. Ama, salamat po sa iyo sa pamamagitan ng tinig ko. Batik ko'y nagpadama ka sa mga kapatid kong naririto na nagnanasa ng kagalingan, di lamang ng lupa nilang katawan, maging ng kanilang kaluluwa. Ang ihip ng hangin ay nagbabadya ng pagmamahal mo, Ama, sa pagdating ng Santo Papa na nagnanasang ibahagi ang pinakamagandang mensahe mo. Di man ang lahat ay pumaroon, Ama ko, subalit sa katawan ng Apo Uding ko, sa sandaling idadatal sa kanilang lahat, Ama, ang mensaheng nais na ipahatid mo sa mga kapatid ko. Salamat po sa pamamagitan ng tinig na ito. Ang iyong espiritu nagpatabang totoo. Salamat po, purihin ang Diyos. Salamat po, salamat po, salamat po. Grabe. Maraming salamat po. Napakaganda po ng tinig kung ninamnam nyo po, nanunuot sa puso. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang aming Mother of the House. Salamat, Ama, dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong malawak na pagmamahal. Kaming lahat ay naririto upang muli makipagniig sa iyo at tuwirang muling damhin ang kabutihan at kagandahang loob mo sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong Espiritu na sa amin ay handog mo. Nawa kaming lahat ay patuloy mong lingapin at ilayon ang iyong pag-ibig sa amin ay maipunla habang kami nabubuhay at hanggang wakas. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ang ating Panginoon. Sadyang napakabuti ng ating Diyos kung ninamnam niyo po ang mga nagbahagi at ang mga nagbigay ng awitin. Naalala ko po yung tema na ipinahayag ni Bishop Tagle kanina po, na ngayon ay aking nararamdaman na sabi niya kay Pope sa harapan, ang pasubali niya ito. Kaya daw nakakayanan ng mga Pilipino na makahulagpos sa mga pagsubok na dala ng kalikasan at malalalim pa ng mga pagsubok kagaya ng lindol, tsunami o kung ano-ano pa man dahil mahilig sa music ang mga tao. Awit na magpuri sa Diyos at malalim na pananalig sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At naramdaman ko ngayon sapagkat alam ko po, sabi ko medyo na late din ako ng dating. Hinintay ko po yung pag-bless ng pagkatapos ng isa, no? Pero wala po ako doon. Andun kami sa television po nanonood. At ito po habang umaawit po kanina si kapatid na Leng at si Nanay Myrna, nasa taas ako. At nagbabahagi po si kapatid na Edith. Although wala pong tema, at binigyan ng tema dahil sa hiwaga, ano po, ito po yung maibibigay ko po sa inyo na sa bawat araw ay hiwaga na ibinibigay sa akin ng Diyos. Ang hiwaga ng kanyang pag-ibig. Buhay po ba ang Diyos? The power of love. Yun po.
Alam niyo po, siguro po masasambit ko po na alam ko ang dami pang kulang. Ang dami pang kulang sa paglilingkod namin bilang mga alagad at nahalos napakalaki pa ng kulang. Ngunit dahil sa pagmamahal ng Diyos, ano man ang pinagdaraanan, ano man ang nagaganap, hindi lang para sa amin, sa ating lahat po na nagmimithi na manahan ng Diyos sa ating puso, huwag po nating hayaan na mangibabaw ang kalaban o pagkatao, kundi kailangan mangibabaw ang pag-ibig ng Diyos upang sa bawat araw ay makatupad tayo sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At yan po yung nagaganap sa amin. Alam niyo po ba, malapit na pong gumaling ang aking mata. Subalit, kailangan po hindi lang maano ng hangin at pag pumapasok po ang hangin, nag-umpisa siyang mangati. Sabi ko po sa Panginoon, Ama, batid ko po na kami napaka-ordinaryo lang sa iyong pananaw. At bilang pagkatao, sa kakayanan namin bilang tao, kung hindi po kami naglilingkod sa Diyos, tao lang, halimbawa si Mami Beth, ang pinaka-presidente namin, pwede ako magpaalam sa kanya na, Mami Beth, pwede po ba na umabsent muna ako ng 5 araw? Sobrang sakit ng aking mata. At kapag kumakati, halos umiikot sa aking ulo na dumudoble ang tingin ko. Pinagnilayan ko po yan kagabi, kaya naibahagi ko po sa inyo. Subalit salamat sa Ama, sapagkat dahil nga hindi tao ang namamahala sa dakong ito, kundi ginagamit lang ating mahal na Apo Kunching, na ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay pinunla sa aming puso. Tingnan niyo po, kahit po naglilingkod araw-araw sa ganung kaganapan, pinagaling po niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa katotohanan lang po, mahirap makibaka. Kapag umatake po ang kate ng mata na yan, pagdating po ng 6:00 ng gabi, wala na po ako malang gawin. Nakikita pa ako ni kapatid na Pearl. Andun mahiga ako. Gusto kong talian ang aking kamay. At dumating ako doon sa punto na umiyak ako talaga. Sabi ko, Ama, kontrolin mo ang aking kamay. At baka makalmot ko ang aking mata sa sobrang kate. Salamat sa Ama. Dahil mahal niya ako, na araw-araw kong nararamdaman sa puso kong mahal niya ako. Eto po, oh. Magaling na yung mata ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, bakit ito po ang nais ko pangibabaw sa inyo lahat? Sapagkat ang pasubalingan ng Ama, kung ang hahanapin ng ating mga mata at ng ating katawan ay yung material na bagay na ibibigay ng Diyos para patunayan niyang mahal ka niya, hindi lahat ito makakamtan. Amen? Amen po ba yun? Kundi, kung ang pag-ibig ng Diyos ang mangingibabaw sa puso na ipinunla ng banal na Espiritu, lalo higit sa dakong ito, ang siyang mananahan at maisisipin ng bawat isang nakatatak sa puso. Alam niyo po, anuman ang pinagdaraanan mo, hindi mo maipagpapalit na talikdan ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po, salamat sa Ama na sobra siyang mapagbigay. Dahil sa kanyang lubos na pagmamahal sa kanyang mga anak, ipinadadama po niya yon sa iba't ibang kaparaanan para makilala mo siyang lubos, hindi man sa material na bagay. Amen po ba yon? Kaya ito po yung hiwaga na sa tuwina po ay aking nadarama. Ang pag-ibig ng Diyos, ang kapangyarihan ng kanyang pag-ibig, kung gaano niya ako kamahal. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Hindi lang po ako may karapatan sa pagmamahal na yon. Tayong lahat may karapatan. Subalit, kagaya nga ng sinambit ng Ama, anak, paano ko ilalayon na iabot ang pag-ibig ko sa taong wala sa akin? Amen? Sige po, magnilay kayo. Maging halimbawa po sa oras na ito, maaaring sambitin na si Arian mo, ibabalik ko ulit kay Mami Beth, siya po yung presidente namin halimbawa. Diba? Kung sa
sa pagiging presidente halimbawa ni Mami Beth sa aming mga alagad, kung pinalalakad po ng tao, may gusto siya ipaabot sa akin. May gusto siya ipaabot sa akin. Pero hindi niya magawa dahil wala ako. Kanino ako makikibalita? Di ba sa kapwa ko? Ano yung pinasasabi sa akin ng pinaka-presidente namin? Subalit, alam niyo po, ang kaibahan po ng Diyos doon sa kaukulan na tao ang gagamitin, gamit ang tao na mahal, halimbawa si Mami Beth. Kapag malagi kang malapit sa Kanya, mararamdaman mo kung ano yung pag-ibig niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya anong nais ko pong ipahiwati sa inyo, sa tao man, sa Diyos man, para maramdaman mong higit ang pag-ibig ng Diyos, kailangan lagi kang lumalapit sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Tama po ba yun? Sapagkat, napakalinaw po anak. Ang layon ko'y mahalin kayong lahat. Ang layon ko'y lingapin kayong lahat. Ang layon ko'y bigyan kayong lahat. Ang layon ko'y palakasin kayong lahat. Ngunit, paano ito matutupad? Hambing kung paano yung nadarama ko. Samantalang, ang nangingibabaw sa tao, kaya kong gawin ito. Kaya kong gawin ito. Kaya ko ito. Kaya ang nagaganap po, yun po, yung nagaganap na nangunguna, yung kaya ng tao, kaya mo, kaya ko. Amen? So balik sa punto na pag dumating na hindi mo kaya, sinong tutulong sa'yo? Hindi ka matutulungan ng kapwa mo. Maaari 1 araw, 2 araw, 3 araw, hanggang 1 linggo. Subalit habang panahon, hindi ka niya matutulungan. Amen po ba yun? Kaya sa amin po bilang mga alagad, dahil may isang Apo Kunchi na ginamit po sa amin, ang hiwaga ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkatao na kami hinirang ng Diyos. Inangkin po namin yon na kami hinirang. At sa aming pag-angkin po na kami hinirang, isinipi po namin sa aming puso na yung paghirang sa amin ng ating Panginoon ay isang paghirang ng tunay na pag-ibig niya upang ibigay sa bawat isa sa amin at sa pamamagitan ng pag-ibig na yon, kanya-kanya kaming ingat kung ano yung dapat naming gawin upang mapanatili siya sa aming puso. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Nawa po makuha niyo po. Sapagkat sabi ko nga sa inyo, kung hindi ang pag-ibig ng Diyos at ang kapangyarihan niya ang mananahan sa aming puso, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, hindi po kami makakatupad. Amen? Sabi nga ni Nanay Myrna, Mami, nararamdaman mo ba na pagtungtong ng 6:00, ang sarap ilatag ng likod at kung kailan wala kang ginagawa, buon mo nararamdaman ang pagod mo maghapon magdamag kung paano kang gumanap? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, totoo po yun. Totoo po yun. Kaya, paano kaya kung ang nararamdaman mo lang ay katawan, pwede mong ilatag? Paano kung isip? Ang isip ay gumagana rin kung paano ang para sa Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, yun po, kaya po kami nakakatalima, nagsusumika po na makatupad sa ating Panginoon dahil nadarama po namin sa pinakamaliit man na ginagampanan ng Diyos sa aming buhay, nangingibabaw ang kanyang pag-ibig upang patuloy naming maihakbang ang aming mga paa na sa dakong ito'y makipagtipan sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nawa po, nawa po. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang kami ang may karapatan na mahalin ng Diyos. Tayong lahat may karapatan. At hindi lang kami ang may karapatan upang magsumigaw na buhay ang Diyos. Tayong lahat may karapatan. Kaya, kung paano ang kaukulan na, naalala niyo po yung sambit ni Mami Beth, anong magagawa ko? Mahal niya ako. Buhay po ba ang Diyos? Ganon din po ang masasambit ng mga minamahal ng Diyos. Amen? Kaya tayong lahat ay may karapatan din po magsambit na mahal tayo ng Diyos. Bakit? Hindi dahil marami tayong material, hindi po. Kundi dahil tayo naririto, sapagkat ang dakong ito'y kanyang tipanan, malinaw po niyang pinahayag, anak, kung noon panahon ni Moises, kailangang umakyat pa ng bundok ng Sinai at Horeb upang ako'y makipagniig. Hindi na ito magaganap sa inyo para umakyat pa kayo ng bundok. Kung paanong sinambit ni Mami Beth
na ang pangatlong bundok ay na bumaba siya sapagkat naroon ang Ama sa patag. Ganon din po ngayon. Wala ng bundok, kundi ang banal na Espiritu ay nasa patag na upang ialay sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito po iwanan ko po sa inyo. Ang tunay na pag-ibig ng Ama, yun po ang mithiin nyo na madaman nyo. Amen? Maaaring masabi nyo, paano ko yung madarama, kapatid na Marisa? Ang hirap nga ng buhay ko eh. Paano ko yung madarama, kapatid na Marisa? Ang dami kong problema. Paano ko yung madarama, kapatid na Marisa? Ito nga, nagkukumahog ako, nag-iikaws ako, hindi ako makalapit kahit kanino. Alam nyo po, kung nagaganap po yan sa inyo, nagaganap din po sa amin. Amen? Na wala kami. Nagaganap din sa amin na paano nga ang buhay namin. Malinaw na malinaw po. Eto, araw-araw andito kami. Amen? Subalit dahil ang pag-ibig ng Diyos ang nandito po sa puso na nangingibabaw, sabi nga ng Ama, magtrabaho ka muna bago kita bigyan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Siyempre po naman, sa magulang man, kahit gaano ka kamahal, kung ang bawat araw na binibigay sa'yo, ginagamit mo lang sa sugal, uminom, magliwaliw, at magpasarap, magsasawa ang magulang sa'yo magbigay. Amen? Sasabihin sa'yo ng magulang, kahit ang dami kong limpak-limpak na salapi sa bangko, yung tubo niyan, kulang pa sa'yo araw-araw. Mauubos din yan. Amen? Ganon din ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, iiwanan ko po muli sa inyo, pag-ibig ng Diyos, evaluate nyo po sa buo nyong pagkatao. Ilan na ang porsyento ang pangalan ni Kristo sa puso nyo? Marami pa baga itong mga nakalagay na mga basura? Hawi-hawiin nyo na sa pamamagitan ng aral. Hindi kagaya ng cabinet niya na pupunasan mo pa ng basahan o dili kay wawalisin mo. Sa pamamagitan lang ng aral, mahahawi siya. Kaya nga sabi ko kay Mami Beth at sa mga kapatid kong alagad, pwede akong lumaban ng mata sa mata. Bibig mari kong gamitin na lumaban sa tao. Pero ang puso ko, hindi ko ipapabihag sa tao. Sa kanya lang yon. Kaya kung paano niya itinago yan, na hindi dalawa, kundi isa lang, wag niyo pong pahintulutan na ang puso nyo'y maging salawahan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya yan po iwanan ko po sa inyo, upang ganap nyo pong maramdaman ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-ibig, na ito na po ang pupuno sa lahat ng kulang. Kung ano man ang kulang nyo sa buhay nyo, bakit ko nasasambit? Kami din ang daming kulang. Ang dami rin kaming kulang. Subalit sabi nga ng isang pare, kung may kulang ka, binibigay niyang kailangan. Subalit kung gusto mo lang, kahit hindi niya yun ibigay, okay lang. Buhay po ba ang Diyos? Tao ka pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, bawat araw, sabi ko nga, pinagmamasdan ko po yung mga alagad, yung mga kasamahan ko pong alagad bilang mother of the house. Paano po kami hindi makakausad? Samantalang, sabi nga, kung sa bahay ay kumakain kami ng karne, at sa dakong ito, dinaranas po namin sa sakripisyo, pwede kami mag-ulam ng sitaw, na adobong sitaw, na walang kapartner, o dili kayo munggo lang at walang kapartner. Kung lahat kayo'y buong pag-ibig kami na tumatanggap sa hain ng Diyos bilang kabusugan ng aming lupang katawan, ang sarap. Makita mo lang ang ngiti sa bawat isa kung paano sila nagagalak sa pag-ibig ng Diyos. Busog na po kami. Buhay po bang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, ito po yung mangibabaw sa bawat isa. Ano man po yung nararamdaman nyo, may karamdaman man po kayo, kami rin. Mayroon man po kayong problema sa buhay, kami rin. Mayroon man po kayong kaukulang-kulang, kami rin. Lahat ng dinaranas nyo po ay dinaranas namin sa parehas lang tayong tao. Ngunit, ang pagkakaiba, lagi po kayong lumapit sa Diyos upang ang pagmamahal ng Diyos sa tuwin na inyong maramdaman. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother. Habang wala pa po ang ating mahal na apo, tatawag po muli ako na isa kong kapatid na alagad, si kapatid na Berhel.
Purihin ka at pasalamatan, Diyos amang dakila at makapangyarihan. Muli sa kalooban mo po na tumindig ako sa harapan upang maibahagi ang iyong mga kahiwagaan. Hinihiling ko po ang iyong gabay at patnubay upang maisiwalat ko po ito ng buong kagalakan. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Mabuti po. Naiinip na po ba kayo? Hindi po. Bagamat wala pong tinukoy na tema ang ating mahal na kapatid na Edith, subalit ang bawat nagbahagi po na mataman ko pong pinakinggan, ang lahat po halos ay sumusentro sa salitang kahiwagaan. Amen po ba? Kaya sa atin pong maluwat na pagkakaupo sa ating mga upuan, kung nangangawit man po ang ating mga balakang, manalig at magtiwala po tayong lubusan na ang bawat pagbabatang ating ginagampanan ay may kaakibat na kahiwagaan ang sa atin ay kakamtan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang tinalakay po ng ating Mother of the House ay ang hiwaga ng pag-ibig ng Diyos. Sa akin naman po, gusto ko pong bigyan ng tuon ang hiwaga ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo na ang salita ng ating Ama ay buhay? Naniniwala po ba kayo na ang salita ng ating Ama ay makapangyarihan? Ang salita ng ating Ama ay walang pagkabula kailanman. Paano pong magaganap ito? Sa mga taong may tapat na pananalig at pananampalataya, ang kapangyarihan ng Diyos ay dadaloy sa salita upang magkaroon ng hiwaga sa taong anak niya sa lupa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bakit ko po ito nasambit? Bilang isang alagad po na hinirang ng banal na Espiritu sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Conching. Napakarami na pong mga kaganapan sa aking buhay ang napatunayan ko po na kapag ikaw ay pinagsambitan o kapag pinagturanan ng mensahe o salita ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, huwag kang mag-alinlangan. Manalig ka ng may katapatan, di man ngayon, di man bukas, di man sa makalawa. Subalit kapag nakita na ang Amang pagtitiwala mo sa Kanya, sigurado pong ipapakita niya na buhay ang Kanyang salita at magaganap sa iyo bilang anak niya. Amen po ba? Isang beses po, naranasan ko po ang tumaas ang presyon. Nag 140/100 po ang aking presyon. Nung mga panahon po na yon ay 20 anyos pa lang po ako. Katakataka po na magkaroon ako ng ganoon kataas na presyon. Dahil po sa kaganapang yaon, binigay po ng mga kapatid ko pong alagad ang marapat. Pinainom po ako ng mga gamot na kaloob po ng banal na Espiritu upang ako po ay magnormal ang presyon. Subalit 140, 130/100, babataas lang po, subalit hindi nagno-normal. Hanggang magdamag po akong hindi nakatulog dahil po parang nalililyo at para po ako nakalutang. Hanggang nung umaga po, nagpasya po ang mga kapatid kong alagad na dali na po ako sa mahal na Apo Conching dahil po hindi na po simple ang aking nararamdaman. At doon po sa pagtungo ko po sa tahanan ng mahal na Apo Conching, nakadaloy po at nagmimensahe ang banal na Espiritu. At doon po ipinalapit niya ako sa kanya at binomba po niya ang aking kamay na para pong poso. Sapagkat tayo daw po palang mga tao, ang ating pong katawan ay hambing sa isang poso. Na kapag po binomba ng binomba, kumbaga po yung labas ng tubig ay magiging malinaw, magiging normal ang lahat. Alam niyo po mga kapatid, purihin ng Ama ang sabi po ng mahal na Apo, dugo, magnormal ka. Dugo, pumatag ka. Dugo, kumalat ka sa kanyang katawan. Purihin ng Ama, may tinunguhan po kaming isang lugar na malayo at mainit ang aming paglalakbay, na mataas ang aking presyon. Subalit nagtiwala po ako sa salita ng Diyos sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Alam niyo po mga kapatid, pagbalik po namin ng dambana, ako po ay pinresyon, ang 140/100 ay naging 110/80. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga salita ng Diyos na walang pagkabula kung pagtitiwalaan mo. Kaya sa lahat po ng mga kapatid kong naririto, bakit po ito ang ibinahagi ko sa inyo?
Kung titignan niyo po ang mahal na Apo Conching na bilang isang taong nagsasalita sa inyo, hindi niyo nga po kayang pagtiwalaan ang salitang binabahagi niya. Subalit kung titignan niyo po ang kanyang katauhan na hindi isang taong katauhang ordinaryo, kundi taong kinalugdan at ginamit ng banal na Espiritu kapag sinabi sa iyong kapatid, manalig ka, sa loob ng 9 na araw ay gagaling ka, 7 araw guminhawa ka, 8 araw yung sakit mong naramdaman ay kumirot na naman, nag-alinlangan ka. Paano pong matutupad ang katuparan ng hiwaga ng salita ng Diyos kapag sinabi sa iyong kapatid, sa loob ng 9 na araw magtiwala ka, pagagalingin ka ng Ama. Sa bawat araw po, anuman ang danasin nyo, kapag nagtiwala tayo sa salita ng banal na Espiritu, sa katauhan ng mahal na Apo Conching, sigurado po, ipapakita ng Diyos, buhay ang kanyang salita, makapangyarihan ang kanyang salita, at di tao ang nagwika, kundi ginamit lamang ng Espiritong banal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isa na lang pong kaganapan, nandiyan na po ang mahal na Apo. Noong pong bagong taon, nagkaroon po kami ng Christmas party ng aming pamilya, January 1 po. Ang lahat po ay naghahanda, may naglagay ng itlog, may umarkila ng tent, dahil po ang pag-ulan ay darating, hihinto, darating. Nagkaroon po kami ng takot na ang aming pong Christmas party ay baka hindi matuloy dahil po sa pag-ulan. Mapalad po kami na naging bahagi ng aming Christmas party ang mahal na Apo Conching. Nag-arkila po ng tent, subalit hindi na po naikabit, dala po ng gabi na ang panahon. Ang sabi po ng mahal na Apo, kinampay ang kamay, manalig kayo, hindi na uulan. Alam niyo po, ang nakapondong dilim ng pagbuhos ng ulan. Purihin ang Ama at dakilain siya. Nagtiwala po ako bilang isang alagad na ang nagturan ay di tao, kundi banal na Espiritu sa kanyang pagkatao. Alam niyo po, mula po ng tinura ng mahal na Apo na hindi uulan, hindi nga po umulan. At natapos po ang aming Christmas party ng buong galak at walang patik ng ulan ang dumampi sa aming katawan. Mga kapatid, ano pong ibig ko pong sabihin sa inyong lahat? Ano man po ang ating tinataglay na karamdaman o problema sa buhay sa mga sandaling ito, kung magtitiwala po tayo na ang Diyos Espiritu Santo'y buhay sa dakong ito, banal, buhay at makapangyarihan ang mga salitang kanyang niluluwal sa pamamagitan ng katauhan bilang Apo Conching ang pangalan, sa pamamagitan ng salitang maririnig ng sinuman. Kung tapat ang kalooban, may pagtitiwalang lubusan, kapangyarihay dadaloy kaninuman, kahiwagaan ay kakamtan. Mga kapatid, salamat sa Ama, purihin siya. May Apo Conching na sa ating inalay siya, na sa bawat salitang binibitiwan niya, magtiwala ka, maniwala ka, at manampalataya ka, hiwaga ng Ama ay sasayo sa tuwina. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi.